ayon sa ating anyo. Yung naglumika sa atin, banal na Diyos. Ha? Banal tayo sapagkat mula tayo sa larawan ng Diyos. Pero nung bumagsak ang tao sa kasalanan, lahat nawala po, yung sinabing hubad dito, hindi po yung hubad na wala lang silang saplot sa katawan. Yung pagkahubad po rito, yung kawangisan ng Diyos. Nahubad sa kanila, banal. Ang Diyos ay banal. Ang tao sana ay banal. Nawala yun. Ang Diyos buhay. Ang tao patay na sa harap ng Diyos. Ang tao sana hindi makaranas ng gutom, hindi makaranas ng kahirapan, hindi makaranas ng problema, pero napasa tao na. See? Sapagkat ang Diyos sana, hindi kasi sa larawan ng Diyos na walang ganitong kalagayan. Nahubad ang lahat ng kagandahan. Ang Diyos ay buhay. Ang tao sana ay buhay pang walang hanggan. Wala sanang pagtanda, walang pagputi ng buhok. Wala. Pero nung mahubad ang lahat ng kawangisan, katangiang ito, napasa tao ang lahat ng bahagi ng kasiraan. Okay? Kaya ito, makikita nyo bakit. Tingnan nyo yung mga buhok natin. Diba? May mga bata pa na puti na yung buhok. Di? May mga bata pa na nalalagas na yung buhok. Akintab na yung anit. Hindi sana ganun. Wala sanang kasiraan. No? Now, sa Genesis chapter 3, verse 21, ang mag-asawa'y ginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Yun lang, kasimple lang. Ganun lang, kaikli. See? Hindi pala po pwede yung karunungan at abilidad ng tao na gumawa ng kanyang sariling panakip sa kanyang kaubaran para siya makaharap sa Diyos. See? Gumawa siya ng mga bagay na walang kabuhay-buhay. Tinakip sa kanyang kaubaran. Pero makita ng Diyos, gumawa ang Diyos ng bahagi na panakip talagang permanente. Ibig sabihin, pansamantala. Sa kaubaran ng tao. Una, yung sa Niabaron, damit na yari sa balat ng hayop. Pansinin nyo, dito may mga hayop tayo. So, try natin. Balatan mo yung ano na yan, hayop na yan. See? Pagkatapos pakawalan mo, tinanggal mo yung balat. Ginawa mong panapi. See? Palagay mo, mabubuhay pa yan? Ano po? Ano sa tingin ninyo? Mabubuhay pa? Hindi na. Tatagas na yung dugo. Mauubos yung dugo sa kanyang katawan. Karni na kasi yan eh. Wala na eh. So, mauubos yung dugo sa kanyang katawan. Apo? Ipinakikita po rito na yung pwede lang pamalit sa kaubaran ng tao ay yung mayroong buhay. Okay? Number one, may buhay. May dugo. See? Mayroong isa na walang kinalaman sa kasalanan ng dalawang ito na magbabayad ng kanyang kasalanan na walang kinalaman sa ginawang kasalanan ng dalawang ito. Yan. Na po? Kaya nga sa Hebrew chapter 9 verse 22, A. May A yan ha, nilalagyan ko ng A. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. According to the law, lahat ng bagay, sa lumang tipan yan ha, nililinis sa pamamagitan ng dugo. Na po? Hebrew 9:22 verse A. Ayon sa kautusan, lahat ng bagay nililinis ng dugo. Na po? Nasa bagong tipan na po tayo ngayon. Yun sa kautusan yun. Na po? Now, tingnan natin. Hebrew chapter 10 verse 1 to 4. Hebrew chapter 10 verse 1 to 4. Ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal, pansinin nyo, sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na inaalay taon-taon. Yearly yan, ginagawa ng punong saserdote, pinaka-high priest,
pumapasok yan sa dakong kabanal-banalan. No? Courtroom, pagkatapos holy place, pagkatapos holy of holy, pwede lang pumasok doon yung pinakapunong saserdote na naghahandog ng dugo ng hayop para sa kasalanan ng lahat. Kasalanan niya at sa kasalanan ng lahat ng kanyang nasasakupan. Yan po, yung mga Israelita na yan, mga Hudyo na yan. Ganyan po yung kanilang ginagawa para takpan yung kanilang kasalanan. Na po, Hebrew chapter 10, verse 1 to 4. Verse 2, kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganong mga handog, wala na silang alalahanin tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na sila kailangan mag-alay pang muli. Pero yearly, ginagawa po nila ito. Na po, ang paghandog sa kanilang mga kasalanan. Ngunit ang mga alay na ito ang nagpapagunita, verse 3, sa mga tao na kanilang mga kasalanan taon-taon. Sapagkat ang dugo ng mga turo, ito na, sapagkat ang dugo ng mga turo at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Okay. Tuloy natin. Isaiah chapter 1, verse 11 to 13. Verse 11, sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Ang sabi ng Diyos yan. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inyong inihandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero at mga kambing. Sinong nag-uutos sa inyo na maghandog sa harap ko? Huwag na ninyong lapastanganin ang aking templo. Okay? Now, verse 13. Huwag na kayong magdala ng mga handog na walang halaga. Nasusuklam ako sa usok ng insenso. Nababagot ako sa inyong mga pagtitipon, kumpista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Pansinin ninyo, kinababagutan na ito ng Diyos, pati araw ng pamamahinga na kanilang ginagawa. Ano po? Ang mga ito ay walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan. Nananatili po ang kasalanan sa kabila ng kanilang mga paghandog. Now, ang sabi diyan, Hebrew chapter 9, verse 22b, at kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Okay. Sinabi ng Diyos na lahat ng kanilang ginagawa, dugo man ang turo, dugo man ang tupa, dugo man ang kambing, no? Walang halaga. Ikinasusuklaman na ng Diyos yung kanilang mga paghandog para sa kanilang mga kasalanan. Yan po. Na po. Kaya dito sa Hebrew chapter 9 verse 22b, at kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Pansinin po ninyo. Kung walang pag-aalay ng dugo. May tinutukoy po yung ating Panginoon Kristo po rito. Na po. Kung walang pag-aalay ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa Hebrew 10, talatang 6, 9. 6 hanggang 9. Sa talatang 5, dahil diyan, nung si Kristo'y naparito sa daigdig, yan na, pumasok na ang ating Panginoon Kristo. Na po? Nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo na kahigtan, kinalulugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan. Pansinin niyo, ito na mismo ang ating Panginoon Kristo. Hinalay na. Sabi niya, hinanda mo yung aking katawan, no? Para maging handog. Pansinin niyo, hindi na pwede, hindi na kaaya-aya sa Diyos
Yung mga handog na mga hayop, no? Hindi na. Kaya verse 8, ang sabi diyan, kaya verse 7, kaya sinasabi ko, ako'y narito, o Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. From Genesis, binanggit na ang bahagi ng kamatayan. Yung ginawang ehemplo ng Diyos para idamit sa dalawang makasalanan, na po, mga naunang tao, naglalarawan na po yun sa ating Panginoon Kristo. Nababanggit na po dyan. Sa verse 8, sinabi muna niya, hindi mo ininais kinalugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, kahit ito'y inihandog ayon sa kautusan, according to the law. Ito po yung ginagawa ng mga nasa lumang tipan. No? Sa kanya idinugtong, ako'y naririto upang sundin, verse 9, ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog ng mga hayop yun at pinalitan ng handog ni Kristo. Pansinin na niyo, pumasok na yung handog ni Kristo, yung kanyang buhay. Ano? Kaya nga sa Juan 1:1 hanggang 2, nang pasimula ay naroon ang salita at ang salita kasama na ng Diyos at ang salita ay Diyos. Pansinin niyo, pumasok na ang ating Panginoon Kristo bilang pinakahandog. Sa verse 2, sa pasimula pa kasama na ng Diyos ang salita. 1:14, naging tao ang salita at naniran sa piling namin. Nakita namin ang kalulatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandang loob at katotohanan. See? Now, ito na. Filipos 2, kabanatang 6 hanggang versikulo 6 hanggang 8. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, pansinin ninyo ha, nung una kasama siya ng Diyos, andon. Ngayon na ito, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sunod na talata, verse 7, sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanak siya bilang tao at nang siya'y maging tao. Verse 8, nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Yan ang hindi maunawa ng marami. Marami yan din nakauna, kung siya Diyos, bakit namatay siya? See? Ipinakita dito yung level ng kanyang kalikasan na mula sa Diyos na kanyang tao. Hindi mo pwedeng ipako yung isang espiritu sa bahagi ng kamatayan para magkaroon lang ng kamatayan. May layunin po yung pagkakatawang tao ng ating Panginoon Kristo. Kaya sinabi niya, narito, inanda mo yung aking katawan. Binigyan mo ako ng isang katawan, no? Para maging handog ayon sa nasusulat sa kautusan. See? Yan po. Now, verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Okay? Hebrews chapter 9 verse 12, ito na po siya. Nung makatawang tao, ito na po siya. Hindi na hayop yung dinadala sa templo, doon sa dakong kabanal-banalan, hindi na hayop. Ito na siya. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi na taon-taon, inuulit pa yan. Hindi dugo na mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. See, pansinin ninyo, na po, hindi na po yearly sinasagawa yung bahagi ng paghahandog, pagpe-perform para lang pantakip sa kasalanan ng mga taong nasa lumang tipan. Kasama na dyan sila Moises, sila David, si Abraham sa lumang tipan. Kasama na dyan sila Isaias. Na po, yan, ang sabi niya, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan
At iyo'y sapat na, hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Doon palang magaganap yung tinatawag na kaligtasan. Kaya nandun siya, nung sumigaw siya, naganap na. Ang sabi ng talata ng Biblia, nahapak yung kortina sa templo, ay kapal-kapal niyan. Kapo, nabuksan na. Nung mamatay siya, nalagot ang kanyang hininga. Nabuksan na. Sabi niya ganyan, yung kortina sa templo, ibig sabihin, pwede na pumasok kahit na sino basta nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoon Kristo. No? Roma 5:9, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, ayan na, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Yan. Na po? Kolosas 1:20, at sa pamamagitan ng anak niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay maging sa langit o sa lupa ay pagkasundo sa Kanya, nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inaalay sa krus. Ito po yung inihingi. Maging sa lumang tipan. Ang sabi ng Biblia, ayon sa kautusan, lahat ng bagay nililinis, no? Sa pamamagitan ng dugo. Pero walang kapatawaran kung walang pagkabubo ng dugo. Kaya makita po natin, nung nandun na siya sa krus, para lang matiyak kung patay na siya. Di ba, may isang gwardiya na sumalaksak ng kanyang puso dito, no? Umagos, tubig na. Wala na. Ibig sabihin, lahat ng yun, nabuhos na, walang natira sa pamamagitan ng kanyang dugo, nalinis po tayong lahat. Hindi na dugo ng hayop, na pansamantala lang. Na po, now. Okay? 1, 4, 25, 26. Sinabi ng babae, ito yung kausap niyang Samaritana, no? Nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Yon. Pagkatapos sinagot siya ng Panginoon. Alala niyo sa Samaritana, kausap niya doon? Sinagot siya ng Panginoon, akong kausap mo, ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Okay. Now, lipat po tayo sa Lucas para may pakita po natin lahat ng yan. Sa Lucas 16, 19 hanggang 26, tignan na po natin yan. Alam natin mga kwento na yan, di ba? May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Yan. May isa namang pulubing nangangalang Lazaro, tatadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Verse 21, sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nauulog mula sa hapag ng mayaman, at do'y nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Yan. Verse 22, namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Diyan na. Pansinin ninyo ha. Verse 22, namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Okay? At sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Pansinin niyo daigdig ng mga patay, ha? Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Power on. Bluetooth Revelation mode. chapter 20, verse 13, makikita natin dyan kung ano yung sinasabing daigdig ng mga patay. Tatlong klase yan. Sa paghuhukom, ang sabi ng Biblia diyan, pagsisibangon yung mga nangamatay sa dagat, di ba? Nabasa na niyo yun? Revelation. Tapos sa kamatayan, pagkatapos sa daigdig na mga patay, tatlong klase yan. Maraming napamatay sa dagat.
May mga libingan sa dagat. Maging ang mga pirata pagka naglilibing, dyan na lang, inuhulog na lang nila. See? Marami. Patay sa dagat, sa kamatayan, yung mga sementeryo na yan, sa lahat ng buong kapuluan, sa lahat ng balat ng lupa. Nabangon lahat yan. At sa daigdig ng mga patay. Yung tinutukoy yan, ito na yung Hades. Ha? Daigdig ng mga patay. Okay? Now, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Hello. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Pansinin po ninyo ha, apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis sa kahirapan. Subalit ngayon, inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang naririto ay hindi makapunta diyan. At ang mga nariyan ay hindi rin makapunta rito. Okay? Ito na po. Ang sabi diyan, mayroong isang mayaman na nagdaramit ng mamahalin na kumakain ng sagana sa araw-araw dito sa lupa. Yan ang kanyang buhay. Pagkatapos may isa rin pulubi na nandun lang. Halos maasa lang sa mga bagay na matapon sa bahagi ng dulang ng mayaman. Dinihimura, no? Ang tawag niya, dinidilan siya ng mga aso sa tadtad siya ng sugat, si Lazaro. Totoo po yung Lazaro na yan. Na po, napunta po ako dyan, nakatira po ako dyan na mahigit isang buwan sa San Lazaro. Nakagat yung bunso kong lalaki, no? Ng aso, ng tuta. Pagkatapos, nagnana kaagad. Nung daling ko dito sa ospital natin dito, nakita ang ganyan, sabi niya, hindi na pwedeng kinakailangan, masaksakan na kaagad ng gamot. Dali mo na, takbo mo na sa San Lazaro. Pagdating sa San Lazaro, yan pala, hindi naman kaagad-agad, every other day, ang tusok niya sa tiyan niya. Hindi na sa likod. Hindi katulad ng dati sa likod. Nakakaroon pala ng epekto yun sa spinal. Kaya dito na ang tusok. No? Kaya habang tinutusok siyang ganyan, pagkatapos ng 14, 16 lang yan, hindi na 25 dati. 14, pagkatapos dalawang tinatawag na booster shots. Ang booster shots, after ng 14 shots, no? Pagitan ng 2 linggo, pahinga ka. Pagkatapos ng pagitan ng 2 linggo, sakay susaksak yung isang booster shot. No? Pagkatapos na ng 2 linggo na naman, saka susunod yung pang-anim na, yung pinakahuli. Na po, kaya umabot kami ng megit 1 buwan. Pero kalooban ng Panginoon yun. Pagdating mo lang ng information, makikita mo ron na nandun na yung bahagi ng imahin ni San Lazaro. Nakatayo siyang ganyan, tapos yung aso nakaupo sa tabi niya. Wala namang alagang aso yun. Ang sabi lang dun sa Biblia, dinidilaan ng aso yung kanyang baka alaga ng mayaman yun, yung mga aso. No? Dinadala ng mga aso yung kanyang sugat. No? So, namatay ang mayaman, ang pulubi. Dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham, bosom of Abraham. Dito dinala, hindi diyan, sa langit. Kaya tama si Soriano, wala pang laman ng langit. Basahin niyo yung talatang 1:13. Tingnan ninyo. Ang sabi ng Panginoon mismo, wala pang umakyat sa langit. Maliban yung anak ng tao na bumaba mula sa langit. Siya pa lang, ang ating Panginoon Kristo, ang bumaba mula sa langit. Ito ang kinukunang doktrina ni Soriano.
Kaya sabi niya, wala pang laman ang langit. Kahit na ngayon, kahit na sinabi na ang nagbango na ang Panginoon, sa kanila paniniwala, wala pa rin laman ang langit. See? Now, ngayon, dito makikita po natin dyan, dito ngayon, si Lazaro, yan sa lugar na yan, dinala ng mga anghel. Tandaan niyo yung isang anak ng Diyos, pag namatay, merong kang alalay. Merong aalalay sa'yo. Pag tinignan mo ang Hebrew chapter 1, verse 14, yung mga anghel ginawa ng Diyos para maging lingkod ng mga anak ng Diyos, na mga mananampalataya. Ginawa sila ng Diyos para maging alalay, tagapaglingkod, no? Tagapagligtas ng mga mananampalataya. Now, dinala siya rito. Pagkatapos namatay din ang mayaman, ang sabi rin, inilibing. Pagkalibing sa kanya, natanong niya si Lazaro. Ando na ang kanyang katawan. Pero natanong niya si Lazaro, kapiling si Abraham. Kilala niya si Abraham. Kaya yung isang namatay, mas malinaw ang kanyang pag-iisip. Mas malinaw yung kanyang paningin. Mas malinaw yung bahagi ng kanyang kamalayan. Kaya sabi niya, Amang Abraham, gano'n nakatanda si Abraham. Gano'n lang siya sa panahon ng bagong tipan na lang siya. Pero kilala niya si Abraham, natanaw niyang ganyan, dito nakakatanawan sila. Suguin mo si Lazaro na ito sausaw ang kanyang daliri sa tubig at ipapatak sa aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Dito po yan. Pagkatapos sumagot si Abraham, hindi po pwede. Kasi yung mga nandyan, hindi na pwedeng pumunta dito. Yung mga nandito, hindi na pwedeng lumipat dyan. Kasi mayroong bangin na nasa ating pagitan. Yan po. Hindi po yan natutuklasan ng marami. Hindi po yan alam ng marami. Kaya ngayon, pagka namatay ang tao, haka-haka sila. Hindi nila alam yung katiyakan na tinatawag na katulad ng sa atin. Na po? Now, ito po yung kanilang katayuan. Now, anong kanilang inaantay? Yung kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Ito mga nandito, naipon lang sa pamagitan ng handog ng hayop. Nakukuha ninyo? Pamagitan ng sabi ng Diyos, nasusuklam na ako sa inyong mga handog. Kaya nga sabi ng Panginoon, narito ako, hinanda mo ang aking katawan, ang isang katawan para sa akin. Na ako nasundin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa akin sa kasulatan. Kaya nagkatawang tao ang anak ng Diyos para lang sa baging ito. Una dito, hindi pwedeng malipat yan sa pamagitan lang ng dugo ng hayop. Kaya nga nung sabi niya, it is finished, lahat ng ito naganap yan. Okay? Nagawa ng kaparanan. Okay? Now, tuloy natin. Patunayan po natin nasa ilalim ng lupa. Okay? Sa unang Samuel, kabanatang 28, talatang 7, ang sabi diyan ng talata, dahil dito, iniutos niya sa kanyang mga tagapaglingkod na ihanap siya ng isang babaeng kumakausap sa mga espiritu nang namatay na upang siya'y tanungin. Sinabi sa kanya ng kanyang mga lingkod na mayroong ganoong babae sa Endor. Okay, ulitin ko. Dahil dito, iniutos niya sa kanyang mga tagapaglingkod. Ito po si Haring Saul, hari ng Jerusalem, hari ng Israel. Dahil dito, iniutos niya sa kanyang mga tagapaglingkod na ihanap siya ng isang babaeng kumakausap sa mga espiritu, kaluluwa, tinutukoy po rito, espiritu kaluluwa, nang namatay na upang siya'y tanungin. Sinabi naman sa kanya ng kanyang mga lingkod na mayroong ganong babae sa Endor. Now, ano po yung pangyayari pong ito? Nung panahon pong ito, aburido na po si Haring Saul
sa kanyang sarili. Nakikita niya po, nakakita na kayo sa pelikula yung labanan, yung nagdidilim, yung mga kalaban, ganun din dito sa kabila. Ganun po yun. Na po, nakikita po ni Haring Saul na yung Israel, kukunti lang sila. Nakikita nila yung mga Palestine, marami, napakarami. Kaya nga sabi niya, pakiusap niya sa kanyang tagapagdala ng kanyang armas, ng kanyang tabak. Sabi niya ganyan, patayin mo na ako. Kasi mas kinatatakutan niya na mahuli siya ng buhay, paglalaruan yung kanyang katawan hanggang sa mamatay siya. Kaya sabi niya, patayin mo na ako. Sabi niya sa kanyang tagapagdala ng armas. Pero hindi, ganun pa rin ang paggalang sa kanya nung may hawak ng armas. Ano po? At pagkatapos, hindi ginawa. Ngayon, ang ginawa ni Haring Saul, nagpakamatay siya mismo. Pero bago siya nagpakamatay, nagpahanap muna siya ng espiritista. Na kumakausap. Totoo po yun. Espiritista. Kumakausap ng patay. No? Mga namatay na. Nakakita sila sa Endor. Yun tinatawag dito. Nakakita sila sa Endor. Babae. Verse 11. First Samuel chapter 28, verse 11 to 15. Basahin natin. Itinanong ng babae, ito na, nandiyan na, yung espiritista. Kaninong espiritu ang gusto mong tawagin ko? Kay Samuel, sagot niya, si Propeta Samuel. Ha? Nang makita ng babae si Samuel, napasigaw ito. Sinabi niya kay Saul, bakit ninyo ako nilinlang? Kayo pala si Haring Saul. Verse 13, sinabi ni Saul, huwag kang matakot. Ano ba ang nakita mo? Ito ang kanyang sagot. Isang espiritu na lumitaw mula sa lupa. Sagot ng babae. Dito po, lumitaw sa lupa. Hindi dito galing. Nakukuha ninyo? Hindi dito. Wala pa laman yan. Wala pa. Dito. Dito siya galing. Okay? Now, verse 13, na makita ng babae si Samuel, napasigaw ito, sinabi niya, okay, verse 13, sinabi ni Saul, huwag kang matakot, ano ba nakita mo? Isang espiritu na lumilitaw mula sa lupa, sagot ng babae. Tinanong ni Saul, ano ang itsura? Isa siyang matandang lalaki na nakabalabal, sagot ng babae. Natiyak ni Saul na si Samuel ang tinutukoy ng babae kasi ay nagpatira pa at nagbigay galang. Verse 15, tinanong ni Samuel kay Saul, bakit mo ginagambala ang aking pamamahinga? See? Pansinin nyo, bakit mo ginagambala ang aking pamamahinga? Sumagot siya, may malaki akong suliranin. Sinalakay kami ng mga Filisteo. Tinalikuran na ako ng Diyos at ayaw na niyang magpahayag sa akin. Maging sa mga propeta o sa mga panaginip, ipinatatawag nga kita upang itanong kung ano ang dapat kong gawin. Okay? So, makita po natin dito, ano po, yung bahagi ng tinura ni Samuel, Propeta Samuel, bakit mo ako ginagambala sa aking pamamahinga? See? Ano ang sagot ni Abraham sa mayaman? Nagpasasaka nang nabubuhay ka pa, nagpasasaka sa lupa. Ito, samantalang si Lazaro nagtiis ng kahirapan, bagamat ngayon, inaaliw siya rito. Yung lugar pong ito, kaaliwan. Hindi po yung aliwan na may beer house. Ha? Hindi po yung aliwan na beer house. Inaaliw dito, temporary place na kung saan wala mang mga bagay na kasakitan, pero nandun po yung mga bagay na kaaliwan na po sa buhay ng isang naririto. Kaya dito sinabi, bakit mo ako ginagambala sa aking pamamahinga? Na po, itong lugar na ito, lugar ng kapahingaan sa Old Paradise sa Lumang Tipan. Now, okay? Sa Marcos, Kabanatang 9,
sinusunod-sunod na natin yung mga talata para pag binasa nyo uli, makikita nyo yung kahalagahan. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapupunta ka sa impyerno. No? At sa apoy na hindi namamatay. Yan po ang yan po yung laman ng impyerno. Doy hindi namamatay, verse 44. Hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Kung ang paa mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mapunta ka sa impyerno. Verse 46, doy hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Na po? Yan po yung impyerno. Yan, lugar na yan. Andyan po yung mga bagay. Ano pinakikita dyan ng Panginoon? Kung nakakasala ka sa pamagitan ng mata mo, dukitin mo na lang. Mas mainam pa. Anong ibig sabihin? Mas mainam pang magdamdam ka ng kapirasong sakit, na maikling sakit. Kaysa meron kang mata na magdudulot sa iyo ng kasalanan na mapupunta ka rito, na walang hanggan yung bahagi ng iyong kaparusahan na mararanasan. Kung ang iyong kamay pagdudulot sa iyo ng putulin mo. Mas mainam pag pumasok ka dito, no? Dito sa langit, na putulang kamay. Pero ako naniniwala na walang putulang kamay na papasok sa langit. Kumpleto po yan. Na po? Pag binago ka ng Panginoon, bago ka. Lahat bago. Ha? Yan ang dyan. Pinakita lang dyan yung bahagi ng kahirapan na dalawa na magaganap. Mas mainam pang maghirap ka pansamantala kisa mapugnaw ka doon. No? Sa bahagi ng walang hanggan. Okay? Yan. Sa pahayag, Revelation chapter 20 verse 13, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa din ang kamatayan at daigdig ng mga patay, ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Lucas 23, talatang 42-43. At sinabi pa nito, ayan na, ito na yung magnanakaw. Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Dito po yan. Dito. Itong paraiso na ito. Hindi po yan sa langit. Hindi pa. Ha? Okay. Kaya nagsiselebrate po tayo ngayon ng pagkabuhay. Kasi yun ang katuparan. Na po? Now, verse 43, ang sabi ng Panginoon, Lucas 23:43, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Yeah. Sa Matthew chapter 12, verse 40, ito na, para makita natin yung paraiso na yan. Kung paanong si Jonas ay 3 araw o 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda. Ako? Ang anak ng tao ay 3 araw, 3 gabi na nasa ilalim ng lupa. Okay? Nakita? Sino ang anak ng tao tinutukoy yan? Yung ating Panginoon Jesucristo. Ha? Kung paanong, sabi diyan, kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isang isda. Alam niyo kwento ni Jonas? Ha? Yung sumuhay siya sa Diyos. See? Sabi niya, ihulog niyo ako sa dagat. Inamin niya doon sa mga tripulante ng barko, sa kapitan. Kaya bumabagyo dahil sa akin, sinuhay ko yung Diyos. Tapon niyo ako sa dagat. Nung tinapon siya sa dagat, nilulun siya ng balina. 3 days and 3 nights siya sa tiyan ng balina. Pagkatapos sa kasi binuga doon sa lugar na kung saan inutusan siyang pumunta sa Nineveh. No? Ipinakita dito ng Panginoon Kristo mismo kung paano si Jonas 3 araw o 3 gabi sa tiyan ng isang isla, gayon din ang anak ng tao
Ang sabi diyan, ay 3 araw o 3 gabi nasa ilalim ng lupa. Pansinin niyo, ito yan. Ito yung kabuuan ng diyan tayo, inaapakan natin yan. Dito, yung lugar na to, ilalim ng lupa. Ito. Kaya ang impyerno nandyan. Sa lugar na yan. Ito, nandyan mismo. Bottomless pit, ang tawag yan. Pero napakalapit lang yan sa tao na walang relasyon sa Diyos. Isang hakbang lang yan. Andong ka na. Ang sabi ng Biblia, it is appointed unto man wants to die. And after that, the judgment. Kung wala ka relasyon sa Panginoon, judgment sa'yo, dito ka na. Ano nakahadlang dyan? Yung iyong hininga lang. Okay? Pag hinugot ang iyong hininga na wala kang relasyon sa Diyos, step forward. Dito ka na. Nakita niyo yung mayaman? Nilibing. Pagkatapos nakita niya kagad si Lazaro. Dito. Humingi siya ng tulong. Kahit patak lang ng tubig sa kanyang dila. Sa kanyang paghihirap. Okay? Now, unang Pedro 3:19 hanggang 20. Ito nang mamatay ang ating Panginoong Kristo. Pinagtagubilin niya ang kanyang espiritu sa Ama. Ang kanyang katawan inilibing ni Nicodemo at ni Joseph of Arimathea. Yung kanyang kaluluwa bumaba sa ilalim ng lupa. Okay? 1 Peter chapter 3 verse 19 to 20. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Okay? Sila ang mga espiritong ay sumunod nung matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Habang ginagawa nito ang daong, doon ay ilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Pamilya lang ni Noe nakaligtas sa baha. No? 8 silang lahat. No? Sila mag-asawa, 2 anak nilang lalaki. No? At 3 tama? 6. 3 anak nilang lalaki. At yung kanilang biyanan. No? 8 lahat. So, dito po yan. Sa bagay niyan. Ano po? Bumaba ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Ayan. Dito. Kaya ito, pinaniniwalaan ng RCC na itong purgatory. Pero hindi. Wala nang pagkano dyan. Ang sinabi ni Abraham dyan, hindi na pwede, wala nang pwedeng lumipat. See? Hindi na pwedeng maalis dyan. Hindi, wala kahit anong padasal dyan. Hindi ka na pwedeng maalis dyan. Ha? Wala na. Kasi pagdurusa na yan. Ililipat ka na lang pagdating ng paghuhukom. Yung lahat ng patay, patay sa dagat, patay sa sementeryo, at yung dito. Magkakaroon kung paano tayo magkakaroon ng twinkling of an eye, ang tawag yan. Siyang kisang mata. Na yung katawan mo sa sementeryo, yung kaluluwa mo, nandun na, makikita natin yan. Ang kaluluwa natin nasa langit na ngayon. Pag-aralan natin. Okay? Andyan. Bumaba. Diyan ang Panginoon dito. At sinabi niya nangaral siya diyan. Pero wala na pong pangangaral na maganap diyan kasi wala na maliligtas eh. Ha? Magandang panunumbat yung kanyang ginawa. Pag hindi mo pinalawak yung kahulugan na ano ka talaga. Kahit doon sa Genesis chapter 6, no, mayroon diyan sinabing nagsisi ang Diyos. Nagsisi. Ang Diyos nagsisi. Pagkakasulat nagsisi ang Diyos. Maging doon, tinitingnan ko yan sa lahat ng salin. Nagsisi ang Diyos kung bakit ginawa pa niyang tao. Pero hindi po nagsisi ang Diyos kasi walang pagkakamali na ginawa ang Diyos. No? Wala. Kundi nagbago siya ng pakikitungo sa tao nung ito'y maging makasalanan na. Yun ang talagang ano doon. Apo? Dito hindi po siya nangaral para may maligtas. Sinumbatan niya yung mga bahagi na hindi sila nanampalataya sa panahon na pinangangaral ni Noe habang ginagawa yung daong. No? Gaano kahaba ang daong? Napakadawa. Pagkatapos sa Facebook, makikita mo kunyari na tuklasan na nila kung saan yung daong. Ang liit-liit lang, parang bati lang. Hindi ganun.
Pag binilang nyo yung ilang metro, yung bagay na pagkakagawa, napakahaba. Kaya madaling baliktarin yung katotohanan sa Biblia. Pag ano lang. Okay? Now, First Corinthians chapter 15, verse 14. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Pumapasok na tayo ngayon. Hindi lang sa kamatayan ng Panginoon, kundi sa kanyang pagkabuhay. Diba? Verse 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kay nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. See? Nakita niyo kung gaano kahalaga ang pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo? Hindi siya katulad ni Ninoy. Hindi siya katulad ni Rizal. Hindi siya katulad ng mga Buddha. Ang dami sinasambang Buddha dyan. Nagkaroon ako ng Buddha noon, binata pa ako sa bahay. Inalagaan ko yan. Buddha? Ang dami niyang anak, may mga anak-anak siya dito. Nakakita na kayo ng ganon? Yung Buddha na marami siyang anak. Ha? May mga anak-anak yan dito, may nakalambitin. Ang laki ng Buddha ko, ganyan. Pero, hindi ko yun niluluhuran. Nilalagyan ko ng pera. May butas dito, nilalagyan ko siya ng pera. No? Nagalit ko nga sa kapatid ko. Ang bigat-bigat na. Pagkatapos kinakalog ko, may puno siya ng laman. Pero napakagana. Yung pala, sinusungkit niya. Yung kapatid ko na sumunod sa akin. Tapos naglayas-layas sa takot niya. Nung kalugin ko ganyan, yung pala yung mga biniyak-biyak na plaka, yung plakang ginagamit na pantugtog ng araw sa pornografo. Puro plaka na pala yung laman. Ganon, pinalitan niya doon. Yung galit ko na kaya naglayas-layas yun mata. Okay, yun po yung Buddha. Diba? Sabi dyan, at kung muling hindi binuhay si Kristo, kay nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. See? Yun po yung bunga ng kanyang pagkabuhay na maguli. Na po, kita natin ngayon, ginigira yung mga Iran, lahat ng yan. Kasi Muhammad sila mga Islam sila. Kanilang pinaka-Diyos si Muhammad. Muhammad, nurit-nurait yan. Pero dinidiyos nila. Pinaka-ano po nila yan, propeta. Sa atin, ang Panginoon Kristo, prophet lang sa kanila. No? Sa Roma chapter 4, verse 25, ang sabi ng talata, siya ay pinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo mapawalang sala. Yan, yung bahagi ng kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo sa kanyang pagkabuhay. Ito, kaya sa Marcos 16, talatang 6 hanggang 5 hanggang 6, Mark 16, verse 5 to 6, at pagpasok nila sa libingan, ito yung mga babae. May nakita silang isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit at nakaupo sa gawing kanan at sila'y natakot. Ngunit sinabi nito sa kanila, huwag kayong matakot, hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na pinako sa krus. Wala na siya rito, siya ay binuhay ng Diyos. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Okay. Sa Matthew chapter 28, ito na yung kanyang pagkabuhay. Makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ng isang ni Jesus upang tingnan ito. Yan. Biglang lumindol, verse 2, ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Sa Matthew chapter 27, ito na. Mga minamahal, tandaan nyo ito, actual na naganap ito.
pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo, lumindol na malakas. Ha? Ito, Matthew chapter 27, verse 52 to 53. Ang sabi diyan, nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay na. Pansinin ninyo, nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Namatay. Eh, dito na po yan. Yung mga kaluluwa naka-stack dito. Nung mamatay ang ating Panginoon Kristo, ang sabi ng Biblia, lumindol na malakas, ang sabi sa Matthew chapter 28, nabuwal yung mga gwardya na Romano na nagbabantay sa libingan, baka nakawin yung bangkay, nangabuwal sila parang patay. Kasabay noon, nangabuksan, nayanig, yung libingan ng mga banal, lahat-lahat, kisyo lupa ka pa, kisyo ano ka pa, nangabuhay sila uli. See? Yung mga nandito, nagkaroon na sila ng katawan. Karoon na sila, ano, yun ang kanilang inaantay. Ito mga to, nag-aantay sa handog. Kasi hayop lang yun sa kanila eh. Nag-aantay sila sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Nag-aantay sila sa bahagi ng pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Kaya nung mabuhay ang ating Panginoon Kristo, lahat ng ito, resurrected na. Okay? Lahat nakabuhay na uli. May laman na ito. Andyan na yan. Pakikita natin. Kaya minsan ang iba, turo lang na relihiyon, turo lang na ano, hindi sinusundan yung kahalaga ng katotohanan ng Biblia. Sabi diyan, Matthew chapter 27, verse 52-53, ang sabi niya, nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Andyan po yan. Looking forward po sila sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Ito yung sinasabi ng Samaritana. Kanina nakausap niya ang Panginoon. Alam ko po, sabihin niya na darating ang Kristo, ang Mesiyas. Ang sinasabing Mesiyas, na kapag dumating siya, siya ang magsasabi sa amin ng lahat-lahat. Alam niya na darating, maging ito, inaasahan nila, na mamamatay, mayroong mamamatay para sa kanila. Natutubo sa kanila na hindi lamang dugo ng hayop, kundi dugo ng ating Panginoon Kristo at ang muling pagkabuhay. Nung mabuhay ang ating Panginoon Kristo, yun ang katuparan na yung mga nandyan, naka-stack dyan, nabuksan na yung mga libingan. Nakukuha natin? Ha? Nabuksan ang mga libingan, nag-crack yung mga libingan, nagsibangon silang lahat. Sabi dyan, lumabas sila, verse 53, lumabas sila ng libingan at pagkatapos na muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at do'y marami ang nakakita sa kanila. See? Ang dami na nakakita sa kanila. Yung actual na bahagi na kanilang pagkabuhay. Now, alam niyo mga minamahal, nung araw, tinanong ko ito sa aking senior pastor. No? Reverend siya, natuturo siya sa Phoebe's College Bible. Hindi ko na unawaan to. Yung mga ito, kung paano bumangon na ito. Ano ba ito mga tao to? No? Wala siyang nasabi sa akin. No? Ang laki ng ano ko. Sabi ko, Panginoon, paano ba to? Sabi ko sa kanya, nagpipreach din ako. Assistant pastor ako, pero hindi ko naintindihan to. Sabi ko, i-reveal mo sa akin. Sa pagsasaliksik ko, nakita ko ang katotohanan. Kung sino itong mga taong ito, nagbumangon, nag-crack yung mga libingan, at pagkatapos pumasok sa bayang banal, ng tinatawag na bayang banal, lungsod na banal, at nakita ng marami. Alam nyo, sa pagsasaliksik ko, na po, maging dito, kaya hindi ko po ito, kinokontrol ko yung pamimigay nito. Kasi hindi ko pa nababasa po lahat ito, hindi ko pa nababasa na dadaanan. Meron po ritong bahagi, pag binasa natin, ang sabi diyan, itong talata na to, ang sabi diyan, lumabas sila ng libingan, verse 53, babasahin ko rito sa bagong salin.
English, Tagalog to. Marami pong nagsalin po nito. Ginawa nilang taglish. Para madaling maintindihan ng mga kabataan. Pag binasa ko ito sa verse 33, verse 53, ang sabi diyan, lumabas sila sa libingan at pagkatapos na muling mabuhay si Jesus, pumasok sila sa Holy City at nagpakita sa maraming tao. See? Ganda sana. Ang daming tao na pala nakakita. Kila Abraham, kila Moises, kila Haring David, no? Yung mga tao pa sa lumang tipan. Marami na nakakita sa pagkabuhay nila. Dito sinabi, at nakita ng maraming tao. Pumasok sila sa lungsod na banal. Hindi ako satisfied na ganon. Bagong salin eh. Sa original, wala pong maraming tao nakakita. May pinasok silang bayang banal, banal na lungsod, pero hindi nagpakita sa maraming tao. Hindi tao nakakita sa kanila, yung kanilang pagkabuhay na maguli. Ano po? Dito wala kang makita sa ating talata sa inyong Biblia, wala. Sa bagong salin na ito, mga tao. Ang totoo dyan, na ito na. Sa Hebrew chapter 12, verse 22 to 23, sa halip, ang nilalapitan ninyo ay ang bundok ng Sion. Ayan ha. Basahin ko ulit ha. Ulit. Kanina. Lumabas sila ng libingan at pagkatapos na muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod. Yung sabi nila, banal na lungsod. At doon marami ang nakakita sa kanila. No? Ito yung sa atin. Pag binasa mo dito, nagpakita sila sa maraming tao. Yan. Ngayon, tingnan natin yung sa bagay ng Biblia na hindi salin. Ano po? Hebrew chapter 12, verse 22 to 23. Sa halip, ang nilalapitan ninyo ay ang bundok ng Sion, ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit. Okay? Ito po, yung kanilang pinasok, yung Jerusalem, yung bagong lungsod. Bagong Jerusalem sa langit. Kinaroroonan di mabilang na anghel. See? Now, ano po yung nais ko pong ipakita rito? Wala pa pong laman ng langit. Wala pa. Ito pa lang. Yung mga taong ito na binuhay diyan sa lumang tipan. Yung mga taong nasa lumang tipan na nabubuhay lang sa pamamagitan ng dugo ng hayop. Nung mabuhay sila, pumasok sila sa Jerusalem na nasa langit at nakita sila ng marami. Yung nakakita sa kanila, yung lungsod na yan, tinatawag na lungsod ng Sion, walang iba kundi ang Jerusalem sa langit. Ito po yung kanilang pinasok, yung Jerusalem nasa langit. Ito yung mga tao ito po yung tinatawag na glorified body na. See? Glorified. Yung malolahating katawan. Ito, pag binangga mo rito, hindi ka babangga. Tatapos ka sa kabila. Kahit na diyan, sa puno. Yan ang mga glorified body. Wala nang hangganan. Hindi ka natatabla ng sakit. Hindi ka na mapoproblema. Hindi ka na magugutom. Yan ang mga glorified body. Nakita niyo yung Panginoon nung mabuhay na maguli. Ang mga alaga niya nakakatipon sa nakasarang bahay. Sarado ang mga bintana, sarado ang pinto. Pagkatapos bigla na lang nag-appear ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Sinabi sa kanila, kapayapaan ang sumayin nyo. Yun ang glorified body. Nung pagkatapos niyang mabuhay na maguli. Ito po, mga glorified body na po ito. Now, ang sabi diyan, sa halip, ang nilalapitan ninyo ay ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay. See? Ang Jerusalem, lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit na kinaroonan ng di mabilang na anghel. Hindi po tao yung mga nakakita sa kanila, kundi mga hindi mabilang, outnumbered na mga anghel na pinasok po nila sa langit. See? Dito, lumalabas dito, parang dito pa rin sa lupa eh.
Na po, parang hindi pa nakaakyat sa langit. Verse 23, ang dinaluhan ninyo ay ang masayang pagtitipon ng mga panganay na anak, na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. See? Pansinin ninyo ha. Ay, ito na. Ang dinaluhan ninyo ay ang masayang pagtitipon ng mga panganay na anak. Ano yan? Mga pagtitipon ng mga panganay na anak. Ito po yung mga Israelita. Ha? Sila tinutukoy ng mga panganay dito. The firstborn. Mga Israelita po yan. Inaring ganap ng Diyos sa panahon nito. General Assembly, pagtitipon ng mga panganay. Ano po, sa pagkabuhay na maguli. Ito na, kasama-sama na po sila ron. Para makita nyo kung sino ang mga panganay na ito. Pag binuksan nyo sa Exodus chapter 4 verse 22, makikita nyo, sabi ng Diyos kay Moises, ang Israel ang tinutukoy kong anak na panganay. See? Ang Israelita, ito yung mga nandyan sa boso ng Abraham, mga Israelita yan. Sila lang naghahandog. Yung labas sa mga Israelita, hindi naghahandog ng ano yan, ng hayop. Sila lang. See? General Assembly, nandun na sa langit. Pansinin nyo ha, sa verse 23, ilan dyan? Ang dinadaluhan ninyo ay ang masayang pagtitipon, the General Assembly, ng mga firstborn na anak ng mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilalapitan ninyo ay ang Diyos na hukom. Pangalawa, Diyos na hukom. Ha? Sino yan Diyos na hukom na yan? Ito tinatanggi nila. Na si Kristo Diyos. Ha? Pero dito maliwanag. Ang nilalapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat. Makikita niya, pag tinagyan nyo, Matthew chapter 28, verse 18, para dito ha, susog dito sa Diyos na hukom. Sabi ng Panginoon, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Lahat kay Kristo. Kaya sinasabi ng Acts chapter 4, verse 12, walang ibang pangalan sa silong ng langit. Walang tumalsik na kapangyarihan kung sa kanino mang mga santo. Wala. Maging sa kanyang ina. Wala. Nasa kanya lahat ang kapangyarihan sa langit. Apo. Then, sa Juan 5:22, ipinakikita rin po dyan, Juan 5:22, ng pagiging hukom na yan. Ibinigay na ng Ama sa anak yung lahat ng bagay ng paghuhukom. Wala po, hindi po humahatol yung Ama, yung anak lang. See? Kaya yung hukom na tinatawag po dyan, ang ating Panginoon Kristo. See? Diyan sa langit na yan. Ang dinidaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak. Ito yung mga Israelita na nakatala sa langit. Ang nilalapitan ninyo ay Diyos na hukom ng lahat, ang ating Panginoon Kristo, at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Sino ito ngayon? See? Yung Israelita nandyan, buo na yung katawan. Galing na sa sementeryo. Okay? Natangay sila ng pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Glorified body ng Panginoon. Sila rin, ganun din. Sino ito mga espiritu na ito ngayon? Okay? Tayo po. Kikita ninyo? Yun ang bisa ng pagkabuhay ng Panginoon. Tayo ngayon. Ito, pag namatay ka, diretso ka na sa langit. Nakukuha po ba natin? Yun ang bisa ng kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Meron kang katiyakan. Nandun na yan sa langit. Tatlo na doon, yung mga nag-assembly ng panganay, yung Diyos na hukom, at yung mga espiritu na ginawang ganap. Kailan ka ginawang ganap? See? Every gis. Tingnan nga ninyo. Every gis. Diyan ka naging ganap.
Efeso 4. Talatang 8 hanggang 10. Pansinin ninyo ha. Ang sabi ng talata kanina binasa natin, pagkatapos mabuhay ang ating Panginoon Kristo. No? Ano ito? Ganito ang sinabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ano mga bihag na ito? Ito yung bihag dyan sa lumang tipan. Mga bihag po yan. Sa verse 9, anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Nakita ninyo? Ha? Sa verse 9? Sa Bible nyo, basahin nyo para makita nyo na hindi tayo nagkakaiba. Nang umakyat ang ating Panginoon Kristo, nagdala siya ng maraming bihag. Dito. Mga nabuksan ng libingan dyan. Pagkatapos, masabi dyan, sa Efeso, ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kalalimang bahagi ng lupa. Dito. Bumaba siya dyan. Okay? Kaya nga nakapag-ano pa siya dyan. Sabi niya, press pa siya dyan. Bumaba siya dito. Sa dakong kalaliman ng lupa. Okay? Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa kalalimang bahagi ng lupa, bosom of Abraham. Verse 10, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sanglilikha. See? Bumaba po dyan ang ating Panginoon Kristo. Okay? Meron pong pinuntahan, hindi po siya nagpagalagala, hindi po siya nagmumulto. Yung kanyang espiritu pinagtagubilin sa kanyang ama. Yung kanyang katawan inilibing. Pero yung kanyang kaluluwa, hindi po yan namasyal. Diyan po sa lugar na yan. Okay? Now, sa Hebrew chapter 12, verse 23b, ang sabi diyan, ang nilalapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat. Ito ang ating Panginoon Kristo. At ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Ito po yung ating kaluluwa na ginawang ganap. Ano po? Kaya makikita po natin yan sa Hebrew 10:10. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili, at yun ay sapat na. Sapat na. Ganap. Inari po tayong ganap. Na po, sa minsanang paghahandog. Na po, it is finished. Sabi niya ganyan. Hindi mo na kinakailangan katulad sa lumang tipan na naghahandog pa ng hayop o ano man. Na po, minsan lang. Colosas 1:28. Iyan ang dahilan kung bakit ipinangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang may harap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanyang pakikipag-isa kay Kristo. Pansinin ninyo. Na po? Tayo po yung pinagkalooban na sinasabi dyan na ganap. Na po? Now, sa Pilipos 1:21, ito na po yung sa atin. Pansinin ninyo. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay ano? Ha?
Pakinabang. See? Sagana ng akin sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Hindi po katatakutan. Blessing, pagpapala ang kamatayan sa isang anak ng Diyos. Ano po? Kasi bukas na yung langit. Filipos 1:23, ang sabi riyan, may pagtatalo, sabi ni Apostol Pablo, sa loob ko, kung may pagtatalo sa loob ko, nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti. Pansinin po ninyo, once na nawala ka rito, kinuha na yung buhay mo, ito yung panahon na makakapiling mo ang ating Panginoon Kristo. Bukas na po yung langit. Tayo man, kung paano yung mga nasa lumang tipan na mga sinapupunan ni Abraham ay nag-aantay sa kaganapan ng kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Tayo man, naganap na po. Ano po? Ano na po tayo ngayon? Hawak mo na yung kaligtasan. Pero isang bagay na lang inantay mo. Katulad nila, yung magiging glorified body. Di ba? Yun ang tinitingnan natin. Katulad nila, tumitingin sila, looking forward. Tayo rin, looking forward din ngayon sa bagong tipan. Ano po yan? Yan ang sinasabi ni Juan. 1 John chapter 2, chapter 3, verse 2. Sa ngayon, anak na tayo ng Diyos. Anak ka na ng Diyos, dapat mong pangawakan. Hindi na mababago yun. Pero ano pang pinakantay natin? Yung kanyang pagdating. Pagdating niya, saka lang makikita natin yung kapuspusan. Kung ano tayo, na katulad ni Kristo. Yan. Ganon. Yun ang inantay natin. Yung magiging glorified body. Isa pa yan sa katanungan ko. Ngayon, na hindi pa nasasagot. Ha? Ano ang magiging itsura ng mga panganay na yan sa lumang tipan na buo na sila? May katawan na sila. Glorified body. Na ako, kaluluwa pa lang. Espiritu pa lang na nandun sa langit. Pag nagharap kami ng mga yan, ano yung katayuan ko? Ano yung itsura ko? Usok sa kanila. Sila may katawan na buo. Pero sinasagot ng 2 Corinthians chapter 5. Nandiyan po yan. Pag binasa nyo yan hanggang 10, makikita natin yan kung ano yung itsura mo. Pag nasira na yung tulda mong tinatahan mo rito, may inaandaan Diyos na katawan mo ron sa langit. Kung ano man yan, hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero hindi ka katulad ng mga ano lang na parang hangin na biglang. No, hindi. Hindi. Dahil sa paniniwala, may katawan ka rin sa langit. No? So, ito yung pong inaantay natin. Tito 2:13. Tito 2:13, habang inintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan. Inaasahan na po natin yan. Ito yung araw na mahayag ang kalulatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. 1 John chapter 3 verse 2, mga minamahal, mga anak ng Diyos, at tayo ngayon, mga anak ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino siya talaga. No? Ito na yung bahagi ng kalwalatian na mamamalas po natin sa Kanya. Then, ito na. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 17. Basahin po niyo sa Biblia. Ito po yung pagsasalib na sa ating panahon. Na po? Pagsasanib. Muli ang sangkap ng tao, ang katawan, kaluluwa at spirito, gaya na naganap sa mga unang nasa sinapupunan ni Abraham. Nagkasama-sama uli ng mabuhay na maguli. Kaya tama ang sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. He that believeth on me, John chapter 11, verse 25 to 26. Diba? Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay
Ang sino mang mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay, hindi na mamamatay. Kailan to? Sa kanyang pagbabalik. Yung mga daratnan dyan na nakahiga na sa sementeryo, ang iba may mga kalansay pa. Ang iba may laman pa, basta anak ng Diyos. Ang iba lupa na. Babangon lahat yun. Pero hindi na sa katawang makalupa. Katawang makalangit na. Glorified body. At yung mga darat ng buhay, hindi na mamamatay. Nakuha natin? I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though we were dead, yet shall he live. At yung mga nabubuhay, hindi na mamamatay. Hindi na natin mararanasan yung pagkakaroon pa ng kamatayan sa pisikal. No? Kagad-agad, katawang ito mababago. No? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo. Okay. Next ko pong magkaroon kayo ng katanungan. Meron ba kayong tanong? Na hindi naunawaan? Sasagutin natin. Okay? Sino may tanong? Mahaba pa oh, ano pa lang tayo oh, alas 9 ano pa lang. Sino nakakatiyak pag namatay siya sa langit siya? Ay, isa, dalawa, tatlo lang. 4, 5, 6. Wala na to. Pero ito, labawak na to. Ito, pagdating ng paghuhukom, chapter 20 na Revelation, white throne judgment. Kaya sinabi ko, ang Panginoon ng hukom ng Diyos, sinabi diyan, kasi siya maghukom ng lahat. Maraming paghuhukom na gagawin ng Panginoon. Una na, sa mga bansa, nababasa niya sa Matthew, pipiliin diyan yung mga tupa at mga kambing. Ha? Hatulan din yung mga angels, yung mga tumikwas, no? Evil. Mga anghilya ng Panginoon dati. Tumikwas sa Panginoon, sumama kay Lucifer. Kaya binagsak sila dito sa lupa. Hatulan yan. Maraming hatulan. Pagkatapos, tayo rin. Saan yan? 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Harap tayo sa luklukan ni Kristo. Tayo mga anak ng Diyos. Kuha ninyo? At ano rin na tayo? Harap tayo sa paghatol. Pero hindi hatol na kaparusahan. Basahin nyo sa 2 Corinthians 5:10. Nga. Hindi na harap sa kahatulan. Wala na, tingnan natin. 2 Corinthians. Sabi ng Biblia, 5:10. 1:5:24. Naman manampalataya ka sa Ama, manampalataya ka sa Panginoon, nilipat ka na. Ha? Sa buhay mula sa kamatayan. Dito ka na. Iba na yung katayuan mo. See? Pag dito ka na, hindi nangangahulugan na wala ka ng kakaharapin. Haharap ka pa rin sa bahagi ng tinatawag na judgment seat of Christ. Ano nyo yan? 2 Corinthians, nakikita mo kapatid? Oh. Sige nga, pakibasa. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Okay. Patayin mo na. Tayo ba ako?